lalong lumalakas ang mga panawagan para sa katotohanan at pananagutan sa likod ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team building activity sa Aurora. Mas malinaw na investigasyon, hustisya, transparency at mas konkretong aksyon mula sa school administration. Yan ang panawagan ng students, faculty and staff ng institusyon. Umaharap din sa kritisismo si Ateneo Marketing and Communications Director Matek Villanueva kaugnay sa kanyang pagtugon sa issue. Para mapag-usapan ang mga ito, nakakausap natin ngayon dito sa studio si Ateneo Sanggunian ng mga Mag-aaral President Jedrick Romero. Welcome to Memo, Jedrick. Welcome, Jedrick. First question siguro, Jedrick, ay kumusta na ang moral ng mga estudyante sa Ateneo de Manila? Opo, ngayon po kami pong mga mag-aaral ay nagdadalamhati at kami po ay really one with the families and the loved ones of Rene Baterbonia and Divine Adili in mourning the loss, this very significant loss to our community po. Ang tanong ko sa iyo, Jedrick, nahandyan na yung madaming investigasyon NBI, CIDG, baka mag-congressional inquiry pa, which I think is medyo sumobra. At meron pang mga sports commissions, no? And aside from the internal investigation ng Ateneo, do you think there is still some significance or wisdom to yung mga social media commentaries, yung talagang barrage of indictments sa Ateneo? Would you think that this runs the risk of yung talagang lulubha pa ang sitwasyon instead of mollifying everything or tempering the tension and naiitingan pa? Tingin mo? Siguro po meron naman pong parte na nakakatulong na diskurso, pero definitely po meron din pong minsan misplaced na anger or misplaced na mga panawagan din po minsan, lalo na yung mga nagiging threat din sa kaligtasan ng members of the community. Kagaya nga po ng iba na minsan sinisisi na din yung players na sila rin mismo ay biktima. Kaya kinakailangan din po na maging level-headed at sana rin po ay tingnan din natin yung isa't isa bilang mga tao din po at hindi natin basta-basta na magbigay ng threat or magbigay ng maaari ding makasakit na mga salita o mga action din po. May mga nare-receive ba kayong feedback, Jedrick, mula sa iyong mga kamag-aral na at anecdotes na may mga na nagiging tampulan ng hatred din sa labas from the general members of the public dahil sa nangyari? Nung sa town hall po na with the administration din po, may isang estudyante din po na nagsabi na meron nga pong risk sa kanya na they were going deboarding public transportation at sinabihan siya na Ateneo yan, mamamatay tao yan. Pero syempre gusto namin sabihin na hindi totoo yun. At mismong yung komunidad din naman po ng Ateneo ay nandun sa panawagan for truth, justice, accountability, and clarity. At kailanman po hindi po namin kinukonsente anumang karahasan o anumang threat sa ibang tao. You know, at this point when any institution, for example, the Ateneo is at its most vulnerable point. No? Yung mga public critic, yung napapakinggan yung sa labas, more often than not shifts from constructive criticism to talagang outright hostility na kamukha yung nasabi mo. Paano as students, paano yung matutulungan the Ateneo University itself and the Ateneo community na to transcend all these things, yung parang lagpasan lahat ng ito? Sa amin po yung mga panawagan po namin, lagi po namin siyang frame from the place of love and care. So nagro-root po talaga kami na may magagawa pa, kaya yung panawagan po is Ateneo Do Better. Sa tingin namin ay magagawa pa ang institution, lalo na kung kasama yung community at hindi nag-iisa yung administration, yung community mismo handang tumulong at handang sumuporta para ma-aksyonan lahat ng kailangan aksyonan. Doon nga sa inyong statement ng Sanggunian, Jedrick, sinabi ninyo na you expect the administration to take concrete and immediate steps to address yung mga concerns na ni-raise ninyo during that town hall meeting with university officials. From that time, Jedrick, up to today, meron na ba silang mga concrete steps na ginawa para ma-address yung inyong mga concerns? Siguro po yung isang hakbang na ginawa na po ng administrasyon yung pag-appoint ng university spokesperson at meron din pong ilang task forces
at committees na fino-form. Pero syempre, siguro yung mas kinakailangan din po is yung involvement ng community na sana magkaroon ng mga kinatawan mula sa mag-aaral, mula sa faculty, sa mga sektor ng community para ma-ensure din na hindi lang top-down yung nagiging decision-making po. Doon ba yan sa pagporma ng mga polisiya sa mga darating na araw? At doon din ba sa fact-finding investigation? Nasabi na ba sa inyo kung sino ang bubuo nito? Hindi pa po. Oo. Inaasahan nyo ba na magkakaroon ng kinatawan mula sa mga estudyante? Kung sakali man po na magkakaroon ng kinatawan ng estudyante, ay magiging willing naman po kami dahil yun din po yung nais namin ipahiwatig na handang maging suporta, handang tumulong ang mga sektor ng komunidad kung kailangan man po. So yung panawagan ng madaming sektor, no, yung let's say even the core of professors and teachers Ateneo to for accountability, no, Jedrick. Nabasa ko lang yung statement nila ng mga professor sa Ateneo. At merong party doon sinasabi nila that they are appealing for acknowledgement of guilt, no. I was just surprised because it was released 3 days just after the event. And lahat tayo are searching for answers. Do you think that was a little bit off? Ibig sabihin, in the sense na everybody still asking for answers and yet they are appealing for quote-unquote acknowledgement of wrongdoing. Yun, tama, yun ang sinabi niya. What do you think about that? Sa tingin ko naman po, yung mga doubts na meron yung community ay very much valid po. At siguro po yung hinihingi lang din po ng komunidad ay yung transparency para o kung hindi man kaya ibigay agad yung impormasyon, ay sana masabi din na hindi man masasagot yung mga tanong mismo na ito ngayon, pero kaya siyang sagutin din po eventually. Mapunta ako dun sa spokesperson na Ateneo nung dati, hindi yung ngayon, no, si Father RB. Yung dati nagkaroon talaga ng parang, in a way, error in communication, talagang misstep, no? Hindi napakita yung a little bit of sensitivity. People have the perception that there are many equating the error in communication to already culpability. Kaya nagkaroon ng barrage ng accusation without even investigation. What can you say about that? Definitely po, kailangan din po natin bumase sa truth or sa katotohanan at sana rin po ay maging makita sa mga investigasyon yung buong truth at buong facts po na kaya natin. Nabanggit natin na mayroon ng bagong spokesperson ang university, pero hindi malinaw kung wala na sa pwesto si Miss Matek Villanueva as director ng marketing and PR ng Pamantasan. Tama ba? Opo, wala pa pong any announcement. Oo, at isa yan sa panawagan ninyo, hindi ba, na siya ay tanggalin sa pwesto? Oo. Opo. Ibig sabihin nyo, tanggalin bilang empleyado ng Ateneo at all? Wala? Zero? Hindi ba a little bit cruel yun? I mean, dapat tignan nyo rin siguro isa-isang nanay halimbawa, nagpapakain ng mga anak. Is it outright removal from the Ateneo community? Yung bang gusto ninyo? Ano po, kung kakailanganin man po, yung call for change in leadership naman po, it comes from a place na it's either the people that are there, yung nasa position kailangan magbago, or yung way of working nila has to change. And there is definitely room for improvement at kailangan pang ayusan yung communications ng Ateneo. So whether it is changing the person responsible for it or ensuring that the person responsible for it is able to meet the demands of that position, yun po yung panawagan po. Ang nakakalungkot dyan, Dean Jedrick, may Department of Communications sa Ateneo de Manila na pwede nilang lapitan at konsultuhin kapag may mga ganyang mga isyung lumalabas. So, essentially, Jedrick, ngayon ay mayroon ng mga developments. So, halimbawa, yung UAAP or may panawagan sa UAAP na suspindihin ang Ateneo sa lahat ng mga sporting events. Tingin mo ba ito ay masyado namang extreme o nararapat lang ito? Para sa akin po, kailangan isaalang-alang yung maraming factors at maraming kailangan isipin din sa ganung kind of suspension. Lalo na din po na nung town hall din po may mga players din mismo po na nagsasabi na sila mismo gusto pa rin nila maglaro. Pero kailangan syempre po kung ganung pagkakataon, kailangan pa rin po na ma-ensure na ma-safeguard yung community at kailangan maayos na din po yung protocols ng university.
Kasi sa lahat ng mga pagbibigay ng penalty, dapat in a way, hindi mo rin nasasacrifice yung ambisyon ng ibang mga manglalaro. Kaya nga sila nandoon para maglaro, para magbigay ng, let's say, glory sa Ateneo, and they are just willing to do it. Kaya lang baka masira rin yun. Oo. Baka masira rin yun. At nakakalungkot yun na kapag sila ay madadamay din, ano? Kasi isa yun sa mga explicit goals ng university, hindi ho ba development sa sports and mind Yeah, ng, minsana corporates. ng mga mag-aaral. Sa ngayon, Jedrick, masasabi mo ba na kontento kayo sa paraan naman ng pagtulong ng Ateneo sa mga pamilya ng mga nasawing atleta? Sa tingin ko naman po ay maraming hakbang naman po na ginagawa yung university para suportahan yung mga pamilya at atleta din po. Pero kung sakali po, siguro yung kailangan lang din po nila ma-realize is hindi po sila nag-iisa sa ganitong pagsuporta. At meron din silang kabuang komunidad din na kailangan suportahan bukod dun sa mismo mga atleta at mismo mga nai-involve dun sa insidente po. Siguro kasama na rin dyan ba, Jedrick, yung suporta para sa mga mag-aaral, no, in general, dahil lahat sila ay na-trauma. Lahat kayo ay nagkaroon ng trauma, I'm sure, dahil sa nangyari. May sinabi ba ang pamantasan na bukas ang kanilang mga tanggapan para sa, halimbawa, counseling para sa mga mag-aaral? Apo, yung tanggapan naman po ng Office of Guidance and Counseling is always open naman po at naging malalim din po yung coordination namin sa Office of Campus Ministry, lalo na sa pag-organize ng mga memorial activities po for Rene and Divine. Ang hirap talaga. Dapat dito, it's a balancing act, no? It's a balancing act between, your loyalty to your institution and, of course, the demand for accountability. Sometimes people would tend to separate both. When in fact, they could be harmonized, and it's not mutually exclusive. Ika nga, no, that if you demand accountability, hindi ibig sabihin no, na ayaw nyo sa Ateneo. It cannot be that way, di ba, Jedrick? Opo, definitely we're coming from a place of love, and if ever that you really love a person or institution, you won't just let any wrongdoing or any neglect happen. That's why we're really here telling also our administration. We're just also here. Sa ngayon ba, Jedrick, ay malinaw na sa inyo ang lahat ng mga nangyari? Have the facts been established? Sa tingin ko po habang hindi pa po tapos yung investigasyon, hindi pa na-establish lahat ng fact. Although meron namang mga initial na mga report at initial na nalalaman, pero sa tingin ko po kailangan din po natin malaman pa yung kabuuan po. At tiwala ka ba dito sa sinasabing bubuing independent fact-finding body ng pamantasan bukod pa sa mga official investigation na kinukondak ng mga authorities? Tingin mo ba ay dapat na itong wag ituloy or tingin mo ay dapat pa rin itong gawin? Siguro po sa parte din ng university, important definitely yung fact-finding on the part of the university. Pero siguro yung isang challenge that we face is we don't know kung sino po yung mga miyembro ng fact-finding committee na yun po. Yun nga din, Mel. Obliged ba ang university to disclose kung sino-sino ang mga bubuo ng fact-finding body na ito? Kasi parang hindi agad sinabi. Oh, that's the prerogative of a university, no? Because baka kailangan ng closed chambers para hindi in short, hindi ito yung parang real time Hindi ito para mga survivor o kung ano-anong mga palabas na. Dapat every now and then nakikita mo Dapat may moment of deliberations, no? Pero maganda ring malaman kung sino sapagkat siyempre it also enhances the trust, no? Yung pagtitiwala ng mga tao sa mangyayari, no? So well, you really have to balance the situation because masyadong maselang at talagang lahat is grieving Lahat is grieving, and I think that talagang dapat ma-temper yung emotion, though this is emotional, para mausad ang arduous search for the truth, di ba? Hindi kasi instant ang truth Talagang hinihimay mo at tinitignan mo lahat ng anggulo. It takes time, ano? It takes time. Jedrick, ano ang tingin mo kailangan gawin ng Ateneo para maibalik ang tiwala ng mga estudyante sa pamantasan? Definitely, kailangan po na magkaroon ng pagbabago sa way of operating, sa way of leadership ng university na less top-down, na sana mas ma-involve yung community, lalo na yung mga estudyante. At lahat ng output sana ng mga task forces at committee na fino-form ngayon, hopefully they really yield changes in protocols and operations to the point that
the community feels safe and feels safer, and definitely Sanggunian is there to support those kinds of efforts in order to make sure that those policies, those protocols are something that really aligns with our contexts and needs. Sa ngayon ba ay may puwang sa student body sa mga decision-making processes ng university officials? Halimbawa, meron kayong seat sa table, kumbaga, kapag ka may mga meeting tungkol kapag ka pinagdedebatihan or pinag-uusapan ang mga school policies? May mga ilang committees po, may mga council po na parte din yung mga student representative. Pero siguro yung hinihiling din namin ngayon, lalo na wala kaming seat sa Board of Trustees, ay sana magkaroon din ng mga sectoral representative po doon, dahil mahirap din po kung sa highest decision-making body ay wala rin pong parte yung mismong komunidad po. Dun sa mismong Board of Trustees kapag nag-meet sila, ano? Meron bang mga hakbang yung mga student community at faculty community para tumulong kay na Baterbonia at Adili? Sa tingin ko po, yung community definitely, yung mga donation channels, I believe that members of the community are really also sharing their resources. And for the past days din po talagang one talaga yung Sanggunian in organizing yung mga different memorial activities for Rene and Divine. And definitely, we really express our deepest condolences and support to the families and loved ones of Rene and Divine. And also yung mga teammates, yung mga athletes po namin ngayon. Kaugnay niyan, ano yung mga gagawin pa ng Sanggunian? Ano pa ang mga plano? Ngayon bakasyon kayo, no? Ano ang gagawin ninyo sa panahon na ito bago muling magpasukan? Siguro po yung malalim talaga po na coordination with our university. So we really make sure to try to make sure that we're really there in the decision making, and to move our university to really decide on things in a way that aligns with our needs and context, especially to make sure that we actually feel safe. And one thing that we're doing right now actually is to compile reports of risks or safety threats to students, especially outside campus, given their Ateneo identity, or there have been also reports na even yung mismong players, parang they receive parang threats online, and those are things that we're also compiling, and we're trying to coordinate with university offices in order for that to be addressed. Do you expect Ateneo University to follow you every step of the way? Para naman atang, or parang almost kid club na parang, I think you're college student and you're in a way responsible and adult students. Is it your position that Ateneo will follow you every step of the way of your life as a student? Definitely naman po na hindi naman po completely na kailangan lahat-lahat po. At siguro hindi naman po namin expectation. Kunyari lahat po agad-agad ng panawagan ay ma-fulfill, pero siguro yung main point also is sana magkaroon din ng building of consensus, ng maayos na dialogue in order to make sure na nag-a-align siya sa needs ng buong community, including also yung administration po. Meron ba bang, Jedrick, mga monthly or regular kumaga consultative meetings ang mga estudyante kasama ang mga administrators? Parang assembly, kumaga GA, parang ganun. Minsan po, depende rin po sa konteksto. Minsan tungkol po sa tuition fee increase or tungkol sa pagka po merong bigger proposal. So, paminsan-minsan po siya. Pero siguro po yung desire po namin is mas dumalas yung mga ganong kinds of gatherings, and that the community is really here to converse, to talk, and to really co-create solutions with the university. Alam mo, ibang-iba ng Ateneo noon, Willard, kesa ngayon. Kasi ngayon, ang laki na ng population ng Ateneo, no? Ilang bang mga estudyante noon? Ngayon? Nasa more than 10,000 po. 10,000? Kami noon, mula pa atang 2,000. Napandu. Kasi very compact kami noon sa nung 1978. Kaya siguro nung araw, mas madaling yung community, mas madaling i-manage, mas lahat magkakakilala, yung mga pare naglalakad, mga professor nag-uusap. Pero ngayon, ang laki na, no? 10,000. That's very large. Saka dati ang graduation ay isa lang. Tapos naging dalawa. Ngayon nahati na yata sa 4, tama ba? Oo. Alright, bilang panghuling tanong, Jedrick, ano ang iyong panawagan sa una, pamantasan, at pangalawa sa iyong mga kapwa mag-aaral kasunod ng nangyaring insidenteng ito? Yung aming panawagan po talaga ay para sa truth, justice, accountability, and clarity. At para makamit yun, there really needs to be a change in leadership, a change of how we do things in the university.
to really make sure that how we do things is really a whole of community approach, something that really ensures participation and engagement of all stakeholders to the broadest possible degree. And kinakailangan po kaming mga mag-aaral ay ipatuloy lang po. Bagamat mahirap po sa amin ngayon na really morning, I think it's important for us to continue. And the best way for us siguro to honor the lives of Rene and Divine is to make sure that our community is safe, to be one with the university and ensuring that our community is safeguarded. And especially as Sanggunian will be there every step of the way that we can in order to make sure that policies and protocols really guarantee the safety of our whole community. Maraming salamat sa oras at sa pagpunta dito. Ateneo, Sanggunian ng mga mag-aaral President Jedrick Romero.